First job mo at kailangan mo ng TIN number? Ano yung mga dapat na alam mo bago ka kumuha ng TIN number para hindi na rin magkaroon ng kahit anong pagkakamali or penalty? Yes, pwedeng magkaroon ng penalty kung sakaling mali ang filing mo ng TIN number at hindi mo agad ito na-monitor. Pag-usapan natin yung mga detalye. By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling first time job applicant ka or naghahanap ka pa lang ng trabaho at part ng requirements ay ang TIN number, pag-uusapan natin dito yung mga dapat na gagawin mo kung sakaling first mag-a-apply ka pa lang ng trabaho or pangalawa, meron ka ng employer. Warning muna or golden rule ng BIR. Isang TIN number lang per person. For life yan. Ibig sabihin, kung nakakuha ka na ng TIN number dati, halimbawa, meron kang pinroseso sa bangko, meron kang pinroseso na scholarship, or basically, nirequire ka ng one-time TIN at nag-apply ka online, lalo sa ORUS, yun na yung TIN number mo. Yung TIN number mo, i-update mo na lang para pang-employer siya at hindi pang one-time. So, i-double check nyo kung wala pa kayong TIN number dati, pwede naman siyang malaman sa TIN inquiry ng ORUS. Pero kung sigurado ka na wala ka pang ginagawang kahit na anong transaction, mapabangko man yan or gobyerno at wala ka talagang TIN number, pwede namang mag-apply niyan. Pero pag-usapan natin, sino ba dapat ang mag-apply? Ikaw ba o ang papasukan mo? I-remind ko lang din na kung sakaling meron kang higit sa isang TIN, isa yung criminal offense at may fine para dyan. Linawin ko lang din na kahit lumipat ka ng trabaho, mag-abroad ka man as OFW, or magnegosyo ka man, ibig sabihin paiba-iba yung source of income mo, iisa lang ang TIN mo sa lahat ng ito, babaguhin lang yung category o yung tax type nito. Ngayon, normally, pwedeng mag-apply kasi ng TIN number online. Mag-provide ka lang ng valid ID at selfie na hawak yung ID na yon. Ginagawa via ORUS. Sa ORUS din, bago ka nga naman mag-apply ng TIN number, pwede mo ring i-double check kung may TIN number ka na ba dati para maiwasan na rin yung kahit anumang penalty or criminal liability. And now, pag-usapan natin paano ka nga ba kukuha ng TIN. Kapag na-hire ka na, dalawa lang ang tamang option mo. Depende rin sa instruction ng HR. Pero dapat talaga by default, kumpanya na papasukan mo ang mag-a-apply ng TIN number mo. Hihingan ka lang nila ng requirements, halimbawa valid ID, mag-fill out ng form, at sila nang bahalang mag-asikaso nito, hihintayin mo na lang yung pinaka-TIN number mo. Kakaltasan ka na ng tax kada buwan, at mapupunta yung tax or may record yung tax doon nga sa TIN. Pero may mga pagkakataon na DIY. Pwedeng ikaw yung gumawa, lalo kung sinabihan ka na ng HR or ng employer mo. Unang-una, kung sakaling ikaw daw ang mag-a-apply, dapat magbigay sila sa'yo ng form na 1902. Naka-fill up dito yung details mo. Bakit kailangan to? Sa BIR kasi, halimbawa sinabihan ka ng HR or ng boss mo na pumunta sa BIR para makakuha ng TIN number, hihingan ka nila ng 1902 form dahil doon sa second page, part 4, kailangan ng pirma ng employer or authorized representative. Kapag walang pirma to, kahit na-fill-upan mo yung form, hindi ka nila bibigyan ng TIN number. Pababalikin ka lang nila sa company para papirmahan ito. Ang 1902 form na pinag-usapan natin ay purely compensation earner, ibig sabihin, empleyado. Kadalasan, ginagawa ito pagkatapos kang ma-hire at pumirma ng kontrata at kadalasan dapat HR ang gagawa nito. Nakalagay din dito sa Memorandum Order 37 ng 2019, employers shall secure TIN of its new employees using e-reg. Pwede rin via ORUS kung alam na rin nila ito. Pero may pagkakataon nga na kayo yung sasabihan na mag-apply ng TIN number, pero pag ganon, kailangan ng 1902 form at pumunta sa BIR branch at fill-upan or pirmahan ito ng employer. Kailangan din ng requirements sa inyo, magdala na lang din ng valid government ID. Pwede rin ang birth certificate kung sakaling wala pang government-issued ID. Also, makakatulong din or i-double check nyo sa HR kung may kailangan pa bang ibang requirements, halimbawa katunayan na nagkatrabaho kayo doon, kasama ng job contract at iba pa para hindi na rin kayo pabalik-balik just in case nahingin ito sa inyo. Ngayon, may pagkakataon naman na hindi kayo binigyan ng 1902 form. Dapat talaga bibigyan kayo nito kasi nga may pirma, pero kung sakaling wala nito at hindi rin HR yung nag-process nung TIN number mo,
Doon na papasok yung sa ORUS na EO98. Workaround lamang ito, kadalasan hindi talaga ito yung pinakaginagawa. Yun nga lang may pagkakataon na pag kailangan nyo ng TIN number, lalo kung hindi pa kayo employed, naghahanap pa lang ng trabaho, at may transaction kayo sa gobyerno o sa mga bangko na nangangailangan ng TIN number, ito yung pinakakailangan nyong i-apply. At may pagkakataon din na bago pa man din kayo mag-apply ng trabaho, baka may TIN number na kayo dahil sa mga transaction na ginawa ninyo nga. Halimbawa, merong inheritance, o di naman kaya, meron kayong in-apply na scholarship, kailangan mag-open ng bank account, hininga kayo ng TIN number. Nagkataon na meron na kayong TIN dati. Kapag ganyan, sabihin nyo sa HR na meron na kayong TIN, wag na mag-process ng panibago, instead i-update na lang yung TIN number ninyo. From one-time taxpayer, dapat maging pang-employee siya or purely compensation earner yung status ninyo. Linawin ko lang din na hindi dapat basta-basta gumawa ng TIN number sa ORUS. Lalo, huwag niyong pipiliin yung business kung sakaling hindi naman talaga kayo magnenegosyo or mag-freelance or mag-self-employed. Bakit? Magkakaroon kasi ng penalty para dyan. Ito yung sinasabi natin na kapag ang pinili mo sa ORUS at nag-apply ka nga ng TIN number ay alinman sa tatlong ito, business as professional, business as single proprietor, or business na combination ng dalawa, inaasahan ng BIR na magpa-file ka na rin ng tax afterwards, quarterly, monthly, or annually. Depende sa category mo. Also, mag-register ka na rin ng business sa kanila after makakuha ng TIN. That's why mag-ingat, kapag ito ipipiliin, siguraduhin lang na ibig sabihin yan, nag-register kayo as business at magpa-file na kayo ng tax sa mga susunod na buwan o quarter or taon. Kadalasan ang pinipili natin lalo kung may transaction sa gobyerno nga at nangangailangan ng TIN number ay itong EO98. Ngayon, alam mong empleyado ka pero bakit EO98 ang pipiliin mo? Nagkataon kasi na walang employee option dito sa pagpipilian. EO98 lang yung pinaka-safe para sa mga first-time applicant na nagkataon na kailangan kayo yung gumawa ng TIN number. Kapag ganyan yung ginawa ninyo, considered as for one-time transaction nga yan or hindi inaasahan na pang-employee. Pag meron na kayong TIN number sa ORUS, ang gagawin ninyo ay kailangan ipa-update mo ito sa HR para hindi magkaroon ng kahit na anong issue. Ano ang requirements para makakuha ng TIN number gamit ang EO98 na user type transaction sa ORUS? Kailangan ng email address, active ito, na-open ninyo, picturean ang valid ID, at selfie na hawak yung ID na yon na siyang i-upload sa ORUS during registration at pag-request ng TIN number. Tandaan lang na yung TIN number na makukuha nyo, ulitin natin, sasubmit ito sa HR kasama ng ibang pre-employment requirements. Ang HR na ang bahalang mag-process para ma-update ito sa status na pagiging employee. So, ang mangyayari mula sa pagiging EO98 na pinrocess mo sa ORUS kung sakaling ikaw yung nag-apply, ililipat ito ng HR papuntang employee or compensation earner. Sila na ang bahalang magbawas at mag-remit ng mga taxes mo. So, yun yung mga dapat tandaan kung first-time job applicant, dapat HR ang mag-a-apply ng TIN number pero pag sinabihan nilang kayo, dapat magbigay ng 1902 na form. Pero kung sakaling wala rin ito at kailangan nyo talaga ng TIN number, lalo kung may gagawin kayong proseso sa mga bangko or sa government agencies na nangangailangan ng TIN number katulad ng passport, driver's license o iba pa, pwede naman ang EO98. At kapag meron na kayong TIN number gamit ang ORUS, ipa-update na lang yon sa HR kapag employed na kayo or na-hire na kayo sa trabaho. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!